So, mamaya, mag-usap tayo mamaya. Okay, basahin. Sino po yung sinasabi niya na Kristo? Yan po ba ang sinasabi nila na nagdala ng 666 at beast na sinasabi ng mga relihiyon? Pakipaliwanag. Salamat po, Pastor. Okay. Ang 666 kasi, totoo yan. Okay? Totoo yung 666. Ang hindi totoo dyan, yung kanilang paliwanag na masama. Ang 666 ay totoo. Number of the beast. Okay? Pero yung kanilang interpretation ng beast, ang hindi totoo. Yung beast dyan, bansa po yan. Bansa po yan, mga kapatid. Yung beast dyan. Kagaya po doon sa ano ba? Di ba yung beast sa Tagalog is hayop? Hayop. Anong example ng hayop? Baka, leon, karnero, tupa, kambing. So yun po yung mga hayop. Mga hayop po yan, beast po yun sila. Okay? Yung mga kambing, mga tupa. Doon po sa Daniel, kung babasahin mo po yung Daniel, binanggit po doon na yung tupa na kaharian, tupa is hayop yun. Yun po yung kaharian ng Medo-Persia. At yung kambing doon na nagsungay sa karnero, yung kambing doon na mabangis, hindi po yun literal na kambing. Bansa po yun, at yung bansa na yun, Greece. At yung hari nila noon, si Alexander the Great. Okay? So, beast po yun, mga mananap yun. Karnero, kanding. Pero pagdating dito sa Pilipinas, mapintas nga mananap, kumbaga pinakadambuhalang hayop. Hindi po yan tao. Bansa po yan. Dahil yung hayop na yan, yung dambuhalang hayop na yan, may 7 ulo at 10 sungay. Hindi rin yan literal na dambuhalang hayop na mayroong drawing na 10 ulo, as 7 ulo at 10 sungay. Hindi po ganon. Walang picture na ganyan. Okay? Bansang Pilipinas po yan. Yung dambuhalang hayop na lumabas po sa dagat. Okay? Ang Pilipinas, lumabas po ito sa tubig. Umahon mula sa tubig po ang Pilipinas. Dahil nung unang panahon, ang Pilipinas ay napalibutan, nasa ilalim po tayo ng yelo, ice. Kaya, nung nag-melt po yung mga yelo, yung ice, dyan po sa Luzon, connecting to China, nung nag-melt po yung ice, saka lumabas po yung mga malaking bundok sa Pilipinas. Lumabas po yung mga malalaking bundok, lumabas po yung mga malalaking ilog, at lumabas po yung karagatan. Yan po yung dambuhalang hayop na lumabas po sa tubig. Kaya yung tanong po ng ating kapatid, na sino ba ang sinasabi niya na Kristo, niyo na Kristo? Yun po ba ay yung sinasabi na nagdala ng 6? Correct. Yung Kristo ng Pilipinas, yun po yung nagdadala po ng 666. Okay? Marami nang natakot sa 666. Ang sinabi ko, totoo yung 666. Pero yung sinabi nila na masama yung 666, interpretation lang po nila yon. Okay? Ang 666 from the word Vicaribus Filii. Kung titingnan mo po yung Vicaribus Filii, Latin po yan. Yung katumbas niya sa English, Vicar of Christ. Yung sa Tagalog, kahalili sa mga anak ng Diyos. Okay? Nung ipinako si Jesus sa cross, wala siyang asawa, walang anak, walang pamilya, walang bloodline si Jesus, walang generation si Jesus nung ipinako siya sa cross. So nung kapanahonan sa kanyang pagpako, yung nagpako noon, panahon po yun sa Roman Empire. Okay? Panahon po yun sa Roman Empire, panahon po yun nila ni Emperor Caesars.
Panahon po yun ng mga Caesars that time, nung ipinako si Jesus sa krus. At nang lumaganap po yung Kristyanismo, dinala po doon sa Roma. At yung mga kasamahan po na mga Kristiyanos doon, nadala po sa Roma, doon po nila naitatag. Dahil sila po yung empire nation, sila po yung, kumbaga, may control sa buong mundo, pati sa religion, pati po sa government, sa politika, ang control po nila noon. Nung naitatag po nila yung Roman Catholic na paniniwala. Yung kanilang Pope, okay, yung kanilang Santo Papa, siya po yung umamin na siya po yung kahalili sa anak ng Diyos na si Jesus. Dahil si Jesus walang asawa, walang anak, walang generation, walang pamilya, wala siyang successor. So yung nag-assume na successor ni Jesus Christ, yung Santo Papa. Kaya yung nakalagay dito sa kanilang kalo noon, yung kanilang mitra, nakalagay po dito, Vicarius Filii. Okay? Vicarius Filius Deus. Kahalili sa anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos, si Jesus. Dahil wala siyang pamilya, wala siyang anak, walang bloodline, inassume po ng Santo Papa na siya po yung kahalili ng anak ng Diyos. Okay. To make the story short, sa panahon po ni Martin Luther, 15th century, si Martin Luther po yung nakadiscover na yung Vicarius Filii na nandito po sa kanilang kalo ng Santo Papa. Sila po yung nakadiscover ng Roman numerals na yung letter V equals 5, yung letter I equals 1, yung letter C equals 100, yung letter E walang katumbas yan, yung R walang katumbas na Roman numerals, yung I number 1, yung V is 5, yung Filii, yung F walang katumbas yan, yung I 1 at saka yung L 50 at saka yung double I is 1 1. D DEI mga kapatid, yung D, yung letter D is 500, yung letter E is 0 and yung letter I is 1. I-total mo yan, 112 plus 53 plus 501 equals 666. Nang binasa po nila ni Martin Luther po doon, Revelation chapter 13, verse 18, na doon po doon, the number of the beast is the number of the man. So iniisip po nila ni Martin Luther na yung beast pala na tinutukoy doon, yung Santo Papa. Okay? Kaya doon po nagdilim yung kaniyang pag-iisip. Kaya doon po siya nag-protest. Na naniniwala po si Martin Luther na itong Pilipinas, na itong Santo Papa, sila po yung nagdadala ng dambuha. Sila po yung dambuhalang hayop. Negative po yung pagkaintindi ni Martin Luther sa 666. Negative po yung kanyang pagkaintindi sa Vicarius Filii sa kalo po ng Santo Papa. Negative side. Kaya si Martin Luther, he is the father of the Protestant. Halos ang lahat po ng Protestant, mga born again, mga evangelical, naniniwala na yung Santo Papa ang dambuhalang hayop. Mali, mga kapatid. Mali na paniniwala yon ng Protestant. Hindi alam ni Martin Luther na tinago po yun ng Diyos ang Vicarius Filii sa number na 666. At yung makatuklas lang yan, yung totoong binigyan ng Espiritu ng katotohanan. Okay? Kaya tumiwalag si Martin Luther 1517. Isa sa rason po yun. Aside sa kanyang 95 thesis na ginawa, isa sa rason po yung Vicarius Filii na yung total niya 666. Ngayon, nung kapanahonan na po, kasagsagan na po ng mga Protestante, hanggang 18th centuries, 19th centuries, hanggang sa kapanahonan natin ngayon, walang born again na hindi maniniwala na itong 666. Demonyo, Satanas. Dahil yan po yung interpretation ni Martin Luther. Doon po nagkakamali ang Protestant. Halos lahat po ng born again naniniwala na ganun po kasama yung 666. Pero ang totoo, mga kapatid, inassume po ng Santo Papa na sila po yung kahalili sa anak ng Diyos.
Dahil nabasa po nila yung Matthew chapter 21 verse 42 and 43. Did you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected become the cornerstones? And it's marvelous in our eyes. This is the Lord's doing. 43. Therefore see I unto you that the kingdom of God shall be taken away and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. Ina-assume po ng Santo Papa na yung Katoliko doon po sa Roma, sa Italy, sila po yung bansa na pinaglipatan ng kaharian ng Diyos. Yung promised land, inilipat yon sa isang bansa, sinabi ni Jesus. Pero nag-assume po yung Roma na sila po yung bansa, yung kahalili sa bansang Israel bilang mga anak ng Diyos. Kaya inassume po ng Santo Papa na siya po yung kahalili sa anak ng Diyos through Vicarius Filii. Inassume po niya doon na sila. Dahil hindi man nila pwedeng angkinin na ang Roma ay promised land dahil yung Israel yung promised land. Yung ginawa nila, yung kanilang lupa na Roma, ginawa nilang Holy Land. Okay? Promised land, Holy Land. Banal na bansa. Dahil ina-assume nila na sila yung kahalili sa anak ng Diyos. Pero hindi Holy Land ang pattern, mga kapatid. Hindi Holy Land. Bakit nila inangkin na sila po yun? Dahil akala nila sila po yung bansa ang pinaglipatan sa kaharian ng Diyos. Pero hindi po sa West. West po yun. Western po yun ang Roma. Nandoon po inilipat sa East, mga kapatid. According sa Isaiah chapter 24 verse 15, na yung Diyos luwalhatiin doon sa mga pulo ng karagatan, doon sa silangan, hindi po sa kanluran. Kaya yung totoong bansa na pinaglipatan sa kaharian ng Diyos, Pilipinas po, mga kapatid. Kaya tayo mga Pilipino, ang kahalili sa mga anak ng Diyos. Kaya tayong mga Pilipino ngayon, ang totoong Vicarius Filii, ang totoong may tatak na 666 sa positive sign, dahil yan po yung numero ng mga anak ng Diyos. Vicarius Filii, 666, 666. Pilipinas po yung bansa na yan, yung dambuhalang hayop na yan, na may tatak na numerong 60. Ikaw ngayon na nanonood sa akin, ikaw ngayon na nagtanong, member ka din ng 666 dahil anak ka ng Diyos. Masaya ka gani na tawagin kang anak ka ni Marcos, anak ka ni Apo Lakay, adopted son ka ni Apo Lakay, napaka galot naman gani ana, o habugiro naman ganing tao nga inon siya anak siya ni former president. How much more na tayong Pilipino tawaging mga anak ng Diyos, kahalili sa Israel na mga anak ng Diyos, dahil hindi na Israel ang anak ng Diyos, dahil ipinako nila si Jesus sa cross. Pilipinas na ngayon ang anak ng Diyos. Kaya nandito po sa Pilipinas yung Kristo. Nandito po sa Pilipinas yung kaharian ng Diyos. Kaya tayo yung numero tinago sa numerong 666. Kaya yun po ang problema. Sa lahat po ng mga Filipino na hindi maniniwala, walang problema yan. Tinik yan sa lalamunan po ng mga Filipinong hindi maniniwala na ang Pilipinas ay 666 dambuhalang. Dambuhalang hayop ang Pilipinas eh. Bakit po? Kung dambuhalang hayop ang Pilipinas, yung kanyang hari, mabangis din yun. Kaya nga yung hari, lion sa tribe of Judah. Yung lion, mabangis ba yan? Hindi. Kung mabangis ang leon, mabangis din po yung bansa na kanyang paghaharian. Kaya nga ang Pilipinas yung hahatol sa lahat ng mga bansa eh. Dahil tayo po ay sinakop nung unang kapanahunan. Kaya itong Pilipinas ang reyna sa habagatan na babangon dito sa South, sa habagatan. Babangon po. At ito na po yung panahon, ang Pilipinas ay babangon. Ang Pilipinas ay babangon sa pamamagitan po ng dibino gobyerno. Ang Pilipinas po ay makikilala sa buong mundo na nandito sa Pilipinas maghahari ang anak ng Diyos, at yung Diyos Ama nandito na po sa Pilipinas na si Jehovah. Kaya walang magawa.
yung iba dyan na hindi maniniwala. Tinik yan sa lalamunan ng mga hindi maniniwala, lalong-lalo na po sa born again. Ako noon, nung dati ako'y pastor, takot na takot ako sa numerong 6. Laliman ka, matatakan ka. No? Kaya, laliman ka, matatakan ka og 666. Kahit sinong hubog dyan, pagtatakan mo ng 666, hindi yan papayag. Mahawasan gina siyang kahubog. Pero hindi ganun, hindi literal, natatakan ka na. Yung sinabi dyan, walang makabili, walang makabenta kung walang marka ng dambuhalang hayop. Okay. Yung pangyayari na yan, natapos na po yan, naganap na po yan sa kapanahonan ni Marcos. Nung si Marcos yung presidente, 1965 hanggang 1986. Nung siya ay naging presidente, from 1972, nung dineclare niya yung martial law that time, mga kapatid, mayroon siyang ginawang kapunungan, yung Filipino Free Farmers, yung yung lahat po ng Pilipino that time, bata matanda, kailangan maging member that association, that kooperatiba, yung samahang nayon noon. Okay? Yung samahang nayon noon, mga kapatid, ginawa yun ni Marcos. Kinahanglan lahat po ng mga Pilipino, bata, babae, kailangan alam po yung batas ng samahang nayon na yun. Dapat member yung mga Filipino noon. Yung hindi po member, yung mga foreigner, yung nandito po sa Pilipinas na mga foreigner, hindi sila pwedeng mag-member sa samahang nayon na yun. Para lang yun sa mga Pilipino. Kaya yung sinasabi noon, hindi makabili, hindi makabinta, gawas kung mayroong tatak. Yung tatak doon, mga kapatid. Yung batas na yun, ilagay mo sa iyong kukote. Kapag naintindihan mo yung batas na yun, itatak mo sa iyong kamay. Kasi yung mga ninuno natin noon, hindi pa marunong magsulat eh. Thumb mark. Okay? Itatak mo sa iyong noo. Ilagay mo sa imong, isilsil sa imong alimpatakan. Itatak mo sa kukote na hindi ka makabili kung hindi ka makabenta kapag hindi ka membro sa samahang nayon na yun. Kaya lahat ng Filipino noon, member. Pagkatapos, itatak sa kamay. Signature. Okay? Signature, mayroong makasulat, yung iba mayroong makatammark lang, tamla. Yung mga kapatid natin mga lumad, mga nitibo, tammark lang yun. Hindi makabinta kapag walang tatak. Totoo man talaga yun, walang makabinta. Yung mga foreigner, hindi makabili doon kasi hindi sila member, hindi din sila makabinta kasi hindi sila member. Pero kung member ka, makabinta ka. Tatak sa dambuhalang hayop. Dahil yun po yung tatak sa mga Pilipino upang makabili. Dahil ang Pilipinas, dambuhalang hayop. Takot yung iba sa 666 pero gustong kunin yung account na TBM LSM-666. Takot yung iba na tawaging dambuhalang hayop 666 pero gustong kunin yung account na 666. Kalukuhan. Mayroong 3 uri ng 666 sa Biblia. Yung unang 666 doon, yun po yung bilang ng ginto ni Haring Solomon every year. Titimbang yun ng 666. Kayamanan, una. Pangalawang 666, yun po yung generation ni Adonikam na umuwi from Babylonia papunta sa Jerusalem. 666 po yung generation po, yung mga tauhan po ni Adonikam. Kayamanan, tao. Pangatlong 666, ito ngayon, dambuhalang hayop. Bansa po yan, Pilipinas. Kaya, praise the Lord, sa mga nitoo ng Pilipinas, 66 mga Pilipino, 6. Kaya yung tanong po ni kapatid dyan na yung Kristo 666, totoo po yan. Bakit matakot yung Kristo sa 666? Nga siya man ang may-ari ng numero. Mayroon ganing 555, mayroong 77, mayroong 888, 666 pa kaya? Bakit ka matakot? Ikaw ngayon, bigyan kita ng 666 na pera. Tanggapin mo ba o hindi? Kailangan gamitin yung kukuti natin. Wag yung kukunti. Kailangan gamitin yung kung hindi ka pa naliwanagan, kapatid,
idalangin mo sa espiritu ng katotohanan. Sabi ni Jesus, marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kakayanin. Pero pagdating ng espiritu ng katotohanan, siya po yung magsasabi sa inyo ng pawang katotohanan at buong katotohanan na galing sa akin. Ang Diyos yung naglagay sa numero na yan. Siya din po yung magdecode sa numero na yan. Kaya kung hindi na-decode ng inyong pastor, kung hindi na-decode ng inyong mga founder, mga reverend, hindi pa dumating sa kanila yung espiritu ng katotohanan. Kaya now, this is the truth. The Philippines is dambuhalang hayop na tinatawag na 666. Hindi po yun. Yung sabi yung mga bakulaw, bakuna, nako, interpretation na lang po yan ng mga doctrines, iba't ibang doktrina. Hindi po yan. Yung sinasabi nila, yung pangalang Jesus Christ, 666, hindi po. Yung pangalang Nero, yung pangalang mga Nero is 66 yung kalabasan. Hindi po ganyan. Hindi yan. Yung sinabi ng Biblia. Doon po tayo sa inilagay po ng Santo Papa. Yung totoong interpretation dyan sa 66, yung Vicaribus Filii, hindi yung Jesus na pag i-compute mo, yung total niya is 666. Kalukuhan yun. Gawa-gawa yun. Bakit mo gawing may dagdag yun eh. Okay? Isulat mo yung pangalan na Jesus, G-E-U-S-S. Bakit naging yung letter G is 1? Okay? Gawin natin sa Kabala, yung letter G is 1, yung letter E is 5, yung letter S is 1, letter U is 3, letter S is 1. Ilan po yan? 1 plus 5, 6 plus 1, 7 plus 3, 10 plus 1, 11. 11 lang yung bilang na word na Jesus. Bakit mo gawing 666? Anong klaseng mathematics yan? Okay? So, balik tayo sa topic natin, mga kapatid. So, Pilipinas po yun, yung dambuhalang hayop. Kaya maraming salamat sa nagtanong po sa atin. Kaya nga Pilipinas yung hari dito, leon. Ang leon, dambuhala, manggain ng buaya. Okay? Kaya palagi yung sinasabi na yung mga nakaupo ngayon, puro mga buaya dahil malaki yung mga kinain. Pagdating po ng Dibino Gobyerno, kahit yung sinabi yung dambuhalang buaya na malaki yung mga kinain yung mga buaya, kakainin pa yan, lalapain pa yan ng leon. Kaya nga nung panahon po ni PRRD ngayon, noon, bilang siya agila, talamak na po yung korupsyon sa Pilipinas. Yung sinasabi nila na mga buaya nandyan na po sa gobyerno, nandyan po yan, okay. Gawin nating isang bingay na yung mga nakaupo, mga buaya, mga pugo, nung siya nagiging presidente bilang agila, hindi siya makapenetrate doon sa halwa ng mga buaya dahil siya agila. Hindi siya makatungtong doon. Kumbaga, hindi niya malipol yung mga buaya dahil siya'y agila. Pero yung kasunod ng agila, dyan po sa logo ng Malacanang, yung kasunod po ng agila, yung leon, handa po yan makipagharapan sa buaya, mga kapatid, one-on-one. Mabangis, mapintas nga mananap, dambuhalang hayop. Kaya yung Pilipinas, tinatago ito sa tawag na dambuhalang hayop na mayroong 7 ulo at 10 sungay. Itong 10 sungay, ito po yung mga presidente mula kay Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, Osmeña, Laurel, and Aguinaldo. 10, mga kapatid. 10 sungay.